Forbes 5 best cryptocurrencies to watch in April 2024. So ito daw ang 5 cryptocurrency na dapat nating tignan ngayong April 2024, lalo na pagkatapos ng Bitcoin halving. Ito ay ayon sa Forbes. So siyempre kapag sinasabing Forbes, talagang kilala yan sa buong mundo, no? So pero una, kung bago kayo sa aking munting channel, ang Crypto Jewel, ay huwag kalimutang mag-subscribe, no? Mag-comment at saka hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Huli, ang aking mga video ay for educational purpose only, hindi ito financial advice. So ngayong araw pag-usapan natin itong recommended by Forbes na 5 cryptocurrency na pwede nating tingnan ngayong Abril, buwan ng Abril, no? Ito ay batay sa GeoNews. So credit sa GeoNews na gumawa ng vlog na ito, na batay rin sa siguro sa na-publish sa Forbes, no? So direct lang tayo. Ang pinakaunang crypto na ating tingnan ngayong Abril pagkatapos ng Bitcoin halving, of course, ang Bitcoin. Okay, siyempre ang BTC. So ang BTC ang number 1. So bakit ang BTC? So ang BTC ay original created by Satoshi Nakamoto. Noong 2009, mayroon na siyang 1.4 trillion na capitalization. Bawat taon ay magkaroon siya ng 150% na return of investment. So nagsimula noong 2009 hanggang ngayon, talagang malaki na ang kanyang value, no? So ang Bitcoin, operate a blockchain, then nagkaroon sa computer, then ang price niya ay talagang significantly spike, talagang tumaas mula noong 2016 na naging $500 at tumaas ito ng 70,600 ngayong April 9, 2024. Ang all-time high ng Bitcoin ay 73,000, kung hindi ako nagkakamali. So mula May 2016 hanggang April 2024, mayroon na siyang 14,000% ang kanyang pag-increase sa kanyang value, no? So number 1 ang Bitcoin. Bakit? Of course, pagkatapos ng Bitcoin halving, automatic, ayon sa mga eksperto, magiging 100,000 per Bitcoin, o kaya siguro sabihin man natin mga 80 to 90 to 100, ganun. 80,000, 90,000 or 100,000 ngayong taon. Hindi man yan madaling umipikto agad pagkatapos ng Bitcoin halving. Ikalawa ang Ethereum. Siyempre, pangalawa ito sa market cap. So 400 billion. Meron siyang 95% per year na increase or turnover niya sa mga investor. So mula noong April 2016, nagkaroon na siya ng 32,000% na pag-increase. Nagsimula siya noong 2016 na $11. Ngayon ay nagiging 3,621. All-time high niya ay 4,000. So possible pagkatapos ng Bitcoin halving, baka makuha niya uli yung all-time high niya 4,000 o kaya magiging 5,000. Tubian na siguro, baka mga 10,000 siguro. So ganun. Ang pangatlo, ito ang Tether o USDT. Pero itong USDT talagang, siyempre base ito sa dollar o US dollar, masyado, kung nakita nyo ay 0% yan. Kasi hindi naman ito tumaas, stable. Backup ito ng US dollar sa euro. So lang remain siya. Consistent ang Tether kasi ginagamit ito bilang pang transact, no? Kapag bumili ka ng other altcoins, no? Pero kasama siya sa Forbes na pwede na ning ibag. Pero ganun pa man, hindi ito mag-increase ng mataas. Abot itong $2 ba order? Hindi. Talagang $1 lang ito kasi equivalent ito ng US dollar. Okay?
Itong pangapat ang Binance or PNB. Mayroon siyang 87.3 billion. 87% ang kaniyang year to over year return. So every year mag-return siya ng 87%. So simula noong 2017, nagkaroon na siya ng 583,000%, 519%. Simula siya noong 2017 na 0.1, ngayon ay nasa 584. Umabot pa ito ng all-time high na hindi ko nagmali 600. So baka pagkatapos ng Bitcoin halving ay magkaroon ito ng 1,000 per token. Okay, 600 to 700 per token. Then ang panghuli ang Solana or Sol. So talagang tumaas ang Solana dahil sa mga meme token itong sikat, no? Meron siyang 78 billion na market cap. 767% ang kaniyang masabi ng ROI every year. So kung investor ka sa Solana, so malaki talaga ang kaniyang return every year, 700% nga. Then ang Solana ay nagsimula noong 2020, bago pa ito, 2020, 4 years pa, 0.77. Pero ngayon ay nasa 175.36. So 22,000% ang kanyang increase. So possible mahit niya yung $200 per Solana after Bitcoin halving siguro, or kaya ay $300 per Bitcoin halving. Okay? So ang mga crypto na ito ay tinatawag itong mga blue chip crypto. Hindi na ito maragpol or mawala. Talagang blue chip nga eh. Kasi malaki ang kanilang market capitalization. Mari pa silang tumaas every year, lalo na itong Solana. Baka maungusan ito ang Ethereum. So kung may malaki kayong puhunan, pwede niyong magbag kayo ng Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance, o kaya itong Solana. Pero kung hindi nyo kaya, kasi mataas na ang kanilang value, pwede kayo sa mga meme token under sa Bitcoin, yung tinatawag na BRC, mga BRC token. Sa Ethereum, mayroon ding mga meme token under sa Ethereum ecosystem. Sa Tether wala, kasi yan ay stable coin. Ang BNB mayroong mga meme coin na talagang stable din. Then itong Solana talagang marami itong mga bagong meme token na talagang malakas. Pero kung kaya niyang magbag ng ganito ng mga cryptocurrency na pwede nating tingnan ang kanilang value ng tumaas, maliban lang sa Tether. Kung tumaas man Tether, siguro mga 1 point something, pero hindi na talaga yan posible maging $2. Yan ay equivalent ng US dollar kasi. Okay, so sana ay may natutunan kayo sa aking na-share ngayon. Uli, ang lahat ng aking sinasabi ay for educational purpose only, not a financial advice. Nag-share lamang ako ng mga potential cryptocurrency na maaaring subukan, pero uli, research una, then invest what you can afford to lose. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel at laging i-hit ang notification bell para laging updated sa aking mga bagong video. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat.